Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po nanonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's video. Kumusta muna po sa inyong lahat? Mag-ingat po tayo kasi may bagyong Enteng. At isama natin sa ating mga dalangin o panalangin ang ating mga kababayan, lalo na kung saan sentro itong si Enteng na ngayon ay papasok na sa ating bansa. Sana po, di ba? Walang mangyaring masama at umalis na lang ng ganun si Enteng at maayos, walang masyadong mapaham. So, topic natin ngayon po, today's reflection o ang ating paglilinayan. Paano ka ba gumagawa ng desisyon sa buhay mo? Ito ba'y base sa karunungan? O base lang sa iyong diskarte, sa sariling diskarte, na para bang alam mo na ang lahat ng bagay. So yun guys, iba kasi yung karunungan sa knowledge. Diba? Yung karunungan, kumbaga may sapat kang kaalaman o may kakayahan kang magdesisyon ng ayon sa tama at maayos na desisyon. Pero yung karunungan, di ba? Ay yung kaalaman. Ang kaalaman kasi ay yung parang skill. Halimbawa, di ba? Marunong kang mag-drive. Di ba? Pero kailangan may alam kang may skill kang mag-drive ng sasakyan, yung four wheels, pero kailangan may karunungan ka na hindi ka pwedeng sobrang bilis, di ba? Hindi ka pwedeng maging barumbado, ay baka may madisgrasya ka tao. O ikaw mismo, madisgrasya ka. So, yun ang pagkaiba ng knowledge o ng wisdom. Kaalaman at ang karunungan. Di ba? Kaya, ang sabi sa Santiago, chapter 1, verse 5, kung meron mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. So, ibig sabihin guys, ang Diyos ay hindi maramot. Binibigay niya yung anong kailangan nating dapat malaman. Di ba? At hindi niya sinusumbat. Kagaya natin mga tao, di ba, na pagka may tinulungan ka, nagkaroon kayo ng problema, natural, susumbat mo yun. Lalo na kung malaki na nagastos mo. Di ba? Pamilya mo man yan, no, kaibigan. Kung yun ang tinuturing mo na o yung basihan mo dahil sa pagtulong mo ay kailangan ay manumbat ka. Dahil para sa iyo ay importante yon. At yun na, sumaway yung pamilya mo o kaibigan mo. Kasi napakaganda ng karunungan, guys. Kaya nga itong si Haring Solomon, di ba? Kung nabasa niyo po sa Bible, sa unang hari, chapter 1, verse 29 to 34. Di ba, natuwa ang Diyos sa kanya? Di ba? Kaya, ano ang hiningi ni Solomon nung panahon na yun? Hindi ba ang hiningi niya, guys, hindi pera, hindi kayamanan. Ang hiningi niya ay karunungan na magmula sa Diyos na para magkaroon ng pangunawa, ng kaalaman, di ba? At katalinuhan kung paano mabuhay ng maayos at naaayon sa Diyos, di ba? Kasi hindi yung kanya-kanyang buhay lang ang ating ginagawa. Meron tayong Diyos na gumagabay sa atin at nagmamasid. So, halimbawa, isa kang tatay, di ba? May karunungan ka. Paano mo ngayon gagawin yung karunungan mo? Paano ka ngayon magdesisyon? Yung mga anak mo, may anak ka, di ba? Paano mo ngayon sila mapapalaki ng maayos? Di ba? So, siyempre, kung may kaalaman ka, katalinuhan na galing sa Diyos, ang unang ituturo mo natural, yung magiging may takot sila sa Diyos. Di ba? Na kailangan na sumusunod tayo. Hindi man natin ma-perfect kahit papaano malaking bagay yung ating ginagawa na naaayon sa Diyos. Pangalawa, di ba? Yung disiplina sa sarili. Huwag masyadong kabusuin ng sarili. Kung kailangan magpahinga, di ba? Huwag ibuhos ang katawan sa bisyo, alak, sugal, sigarilyo, lahat ng yan. Kailangan wala yan o kontrolado mo mga bagay na yan. At siyempre, yung mga respeto ka.
Di ba yung anak mo, tuturuan mong marespeto sa kapwa-tao. At yun, marunong makipagkapwa-tao. So yun ang mga karunungan. Di ba? Na kailangan mong gawin. Kasi may alam ka na tungkol sa pagkatatay. Di ba? So, ang Diyos ay hindi maramot. Kaya kung tayo laging manalangin guys, kung tayo laging nagdarasal, yan po ang hingin natin yung karunungan na galing sa Diyos. Kasi marami sa atin ang walang masyadong alam pagdating sa Diyos. Ano lang tayo, kumbaga, tirada lang tayo ng tirada sa ating buhay. Kaya madalas, sumasablay. Pero yung guidance, di ba, ng ating Panginoong Yesus ay standard siya. Di ba? Kumaga absolute siya. Hindi pwedeng kanya-kanya, hindi pwedeng maging sarili mo lang ang iniisip mo. Kaya po hingin natin karunungan para malaman natin kung paano tayo mamuhay ng mas maayos. Maunawa natin na ang buhay ay dito sa mundo ay temporary lang. Di ba? May naghihintay sa atin doon sa kabilang buhay, kundi sa langit ay buhay na walang hanggan. Kung saan ay pagkatapos natin magtagumpay dito, malabanan lahat ng pagsubok, lahat ng tukso, ay yun, ang huling destination natin, ang buhay na walang hanggan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal lang. Kung ikay maniwala, kung ikay magtiwala sa karunungan ng Diyos na ibibigay sa iyo, o hingin mo ang karunungan ng Diyos para hindi ka mapariwara. So tayo po manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinangningan na po ang kanyang buhay. Kung ano-ano pa mga karamdaman bumabalot sa kanilang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, na niyo mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanilang karamdaman. Yakapin niyo na mahigpit, Lord, para sa kanyang pamilya. At ibalik, Lord, ang kanilang kalakasan kung yung loloobin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Lalo na sa tao mabuti. Ganon din po sa mga pamilyang nagkakagulo, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, magkapatawaran sa isa't isa at manumbalik ang kanilang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. Ganyan din po, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat, lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinuproblema pa, Lord, iniisip pa kung paano itatawid ngayong araw na to ang kanilang mga anak at pamilya. I-bless niyo po, Lord, ng aming hanap buhay para may provide namin ang mga pangailangan ng aming pamilya. So ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus, Amen and Amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at mga kahinaan. Ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po. To God all be the glory. Mag-ingat po kayo.